Alam mo minsan nakakapagod din ang buhay adult 'no? Mabuti pa nung mga bata tayo, wala tayong iisipin kung anong kakainin bukas, wala tayong iisipin kung ano yung gagawin natin bukas, saan tayo kukuha ng pambili ng kung ano man 'yan na kailangan bukas, lahat na lang lagi nating iisipin yung para bukas. Wala, gano'n talaga ang adult life at minsan nararanasan mo rin yung pagod. Nararanasan mo rin yung burnout kumbaga. Pero normal lang 'yan, 'di ka nag-iisa dahil baka maka-relate ka rin sa kwento ko. Mabuhay kabayan! This is Christine and welcome to the Filipina Life Abroad podcast. Dito magse-share tayo ng ating stories, experiences, o lahat ng anumang bagay na na-encounter natin as a Filipina living abroad or OFW. Stay tuned dahil baka may matutunan ka sa kwento ko today. So nandito ako ngayon sa Denmark. Meron akong full-time job as a cleaning lady. Nagsisimula ako sa 4:00 ng madaling araw at natatapos naman ako ng 11 ng umaga. So, of course, before ako makapasok ng 4:00 ay magigising ako syempre ng 3:00 ng umaga dahil magbabike pa ako for work or minsan naman ay nagda-drive na rin ako kapag mas snow o kaya naman ay mahangin. So after kong matapos sa trabaho, uuwi ako para kumain and then maglalakad ako sa aking dog para na rin bumaba yung kinain ko and afterwards ay matutulog ako or iidlip. Yan yung araw-araw na ginagawa ko. And once a week, as much as possible, ay nag-groceries ako. Dahil bumibili na ako ng pang-isang linggo para sa pagkain namin, for dinner, and para na rin sa baon ng asawa ko. At dahil meron kaming sariling bahay dito, ay ako na rin ang gumagawa ng mga practical things. Like for example, ang paglilinis ng bahay, paglalaba ng mga damit, at pagkuha ng mga kahoy na gagamitin para sa fireplace namin dahil alam naman natin na malamig dito, pag-aalaga ng aming dog, at marami pang iba. Tapos once a week ay minimake sure ko na makakapag-exercise ako. Member ako ng isang boxing club dito at sometimes nagsuswimming din ako para ma-stretch-stretch din naman yung katawan ko at hindi lang puro puro pagbubuhat ng mga vacuum at kung ano-ano pa sa trabaho. Alam mo wala pa akong anak niya na busy na ako. Paano pa kaya dun sa mga kaibigan ko or sa mga kapwa ko Pilipino na kasama yung mga anak nila kung nasan man sila ngayon. Tapos, on the side, meron din ako mga side hustles na ginagawa. Kaya nga dito sa abroad, napaka-importante nung tinatawag na time management. Since lahat naman tayo halos meron ng smartphone, kaya nagda-download ako ng maraming app sa phone ko para meron akong listahan. Like for example, yung Google Keep, lagi ko yung ginagamit para meron akong listahan ng to-do list ko, kung ano yung gagawin ko, mga bibilhin ko, para hindi ko makalimutan. O kaya naman meron ako laging post-it at ballpen nakatabi. Kapag weekends naman, Saturday at Sunday, lagi ko yung day off dahil ang pinagtatrabahuhan ko ay isang bangko, wala naman silang pasok kapag weekends kaya day off ko rin 'yun. Pero 'pag Sabado't Linggo sometimes merong trabaho yung asawa ko kaya ako lang mag-isa ang naiiwan. So, nakikipagkita ako sa mga friends ko o kaya naman I just want some time for myself and that's okay. Nakakapagpahinga rin ako, nakakapag-recharge ako para ready na ulit sumabak sa susunod na linggo. Sometimes din ay pumupunta kami sa bahay ng in-laws ko o kaya naman sila yung bumibisita dito sa amin para kumain ng dinner or kahit sometimes magkape-kape lang. Dahil sila na rin naman yung pamilya ko dito, 'di ba? Minsan din dahil meron pa naman ako mga kamag-anak at kaibigan sa Pilipinas ay nagvi-video call kami para catch up din. Time by time kami ng asawa ko, nagda-drive kami sa mga iba't ibang lugar dito sa Denmark o kaya naman lumalabas kami ng bansa for a change dahil dito naman sa Europe halos dikit-dikit naman yung mga bansa. Parang Luzon, Visayas, Mindanao lang rin. Isang malaking lugar nga lang. Tapos ipapakita mo lang passport mo, basta't meron kang Schengen visa ay not necessarily nang dumaan ka pa sa kung ano pang immigration. Especially during summertime dahil medyo maganda yung weather, hindi ganun kalamig. Well, ganyan lang naman ang buhay dito sa abroad ng isang OFW. Sa tingin ko, maswerte nga ako dahil nandito na yung
kumbaga extended family ko. Nandito yung asawa ko. Unlike sa ating mga OFW na nag-abroad para sa kanilang pamilya, na nasa Pilipinas para masuportahan sila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, ay iba-iba din. Iba-iba man tayo ng situation as an OFW, pero sa tingin ko, para hindi tayo ma-bored, hindi tayo ma-culture shock, hindi maging mahirap yung pag-stay natin sa foreign country, is like matuto tayo na magkaroon ng sinasabi kong time management or yung routine na ginagawa natin araw-araw. Or pwede rin naman na maglista tayo ng mga bagay-bagay na gagawin natin para bukas. Or kapag merong ideas na pumasok sa utak natin, lahat naman tayo halos ngayon may smartphone, so pwede nating ilista doon. O kaya sa isang papel, sabi nga nila, a small pencil is better than a large memory. So basta isulat mo lang kung ano yung naiisip mo, kung idea man yan ng business, kahit ano, kung ano yung bibilhin mo bukas, ilista mo. Kasi mabilis ang memory span na lang ngayon ng mga tao is parang goldfish na, sabi sa studies. Tapos, don't forget to exercise din. Hindi lang yung puro trabaho tayo. I mean, pwede naman tayo mag-stretching kahit 5 to 10 minutes. Not necessarily na masakta natin yung katawan natin kasi nakaka-refresh din yun. Isa pa, halimbawa sa day off, yung sahod mo, aba, minsan i-treat mo naman yung sarili mo. Halimbawa, yung mga bagay na nakapagsasatisfy sa'yo, not necessarily material things. Pwedeng magpamasahe ka, massage, magpamanicure ka kung mahilig ka sa nail art o kung ano man. Movies, sumama ka sa mga kaibigan mo kasi imposible namang walang network ng OFW or mga Pilipino dyan kung nasan ka. Or kumain ka sa restaurant na gusto mong puntahan na kahit mahal, once lang yan. O kaya, pumunta ka sa amusement park kasama ng mga kaibigan mo again or mga kapwa mo Pilipino. Sabi din sa studies, nakakawala daw ng stress kapag yung sumisigaw ka sa roller coaster, 'di ba? Try mo 'yun. Or minsan kahit maglaan ka lang ng time ng isang araw para magpahinga, wala kang ginagawa, matulog ka lang, mag-recharge ka lang para ready ka na ulit kinabukasan, that is totally okay. Kasi ang katawan natin, wear and tear yan. Kaya yan pa naman yung puhunan natin, kaya alagaan natin yan. Or gaya ng ginagawa ko, we can call a friend. Pwede yung mga matagal mo ng kaibigan na hindi mo na nakakausap. Lahat naman ngayon may social media na, napakadali na, parang lumiit na ang mundo. Or alam mo, kaya nga nandito ang podcast ko para i-share mo naman kung ano yung mga stories na naranasan mo sa iyong buhay dito abroad. Kasi malay mo, hindi mo alam, may makarelate or may makapagbigay sa iyo ng advice kung ano man yung kinakaharap mo ngayon. O kaya naman makahanap ka ng bagong friend. Kasi 'di ba, hindi lang ikaw ang nag-iisa, hindi lang ikaw ang nagdurusa, sabi nga sa kanta, dahil we relate. Salamat po sa pakikinig, sana ay may natutunan kayo at napulot na aral o kahit nakarelate man lang sa kwento ko. If you wanna get in touch with me, you can find our Facebook, Filipina Life Abroad, and subscribe to my YouTube channel. I hope may natutunan ka, nakuhang value o kahit ano pa man. Don't forget to subscribe and until next time, have a nice day. Bye!